Habang marahang bumabagsak ang ulan sa bubong at tila ba'y bawat patak ay nagpapalala ng alalahanin sa mga bayarin, pagkain, at paminsan-minsa ay pangarap na unti-unting lumalabo, dito nagsisimula ang tanong. Paano tayo mananatiling payapa sa panahong ang pitakay manipis? Ang petsa de peligro'y parang palaging bisita, at ang kinabukas ay mistulang usok na hindi mo maabot. Sa panahon ng ganitong kabigatan, ang karaniwang sagot ay diskarte, pagtitipid, o paghahanap ng dagdag na kita. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang uri ng karunungan na matagal nang umiiral, payapa ngunit matatag, tahimik ngunit malalim, ang karunungan ng mga Stoic. Hindi ito tungkol sa pagiging walang pakiramdam o pagsuko sa sakit. Ang Stoic philosophy ay isang sining ng pamumuhay na nagtuturo kung paanong manatiling buo ang pagkatao sa kabila ng pagkakautang, kung paanong mapanatiling tahimik ang puso kahit tila ba'y isang bangungot ang mga due date ng kuryente at tubig, at kung paanong mamuhay ng may dignidad kahit walang laman ang wallet. Itinuturo ng Stoicism na hindi mo kontrolado ang lahat, hindi mo hawak ang galaw ng merkado, ang biglaang pagkasira ng motor, o ang emergency na gastusin. Ngunit ang kontrolado mo ay ang iyong tugon, ang iyong pag-isip, ang iyong saloobin, at ang iyong mga desisyong nagmumula sa loob. Sa panahon ng petsa de peligro, habang ang iba'y nagpapanik at humahanap ng instant na solusyon, ang Stoic ay humihinga ng malalim at nagtatanong, ano ang makatuwirang gawin sa sitwasyong ito? Hindi siya nagpapadala sa takot. Hindi siya natitinag ng inggit sa magarbong buhay ng iba. Sa halip, pinapanday niya ang kanyang pagkatao sa gitna ng kakulangan. Tulad ni Epictetus, na isinilang na alipin, ngunit nagturo ng kalayaan ng isipan, tayo rin ay may kakayahang manatiling malaya, malaya sa kaguluhan, malaya sa inggit, malaya sa stress na dulot ng paghahambing. Ipinapaalala ng Stoicism na hindi ang dami ng pera ang sukatan ng buhay, kundi ang lalim ng pananaw sa gitna ng kawalan. Sa bawat pag-iwas sa tukso ng luho, sa bawat pagtanggap sa payak na hapunan, at sa bawat desisyong piniling huwag gastusin ang huling 20 pesos sa milk tea, tayo ay humuhubog ng isang karakter na mas matibay kaysa sa anumang bonus o payday. Ang Stoic ay hindi naghihintay ng swerte. Siya ay naghahanda sa sakuna, ngunit hindi natatakot dito. Tinatanggap niya ang realidad, ngunit hindi siya alipin nito. At sa panahong ang karamihan ay sumusuko sa pagod at pangamba, siya ay tahimik na lumalaban, hindi gamit ang galit, kundi gamit ang katalinuhan, hindi gamit ang yabang, kundi gamit ang kababaang loob. Kaya't kung ikaw man ay nasa dulo ng iyong budget, kung ang petsa de peligro ay tila hindi na umaalis sa iyong kalendaryo, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. May karunungan kang pwedeng sandalan, isang karunungang dumaan na sa daang siglo, isang pilosopiyang simple, ngunit makapangyarihan. Ang Stoic wisdom ay hindi para sa mayaman, kundi para sa matatag. Hindi ito para sa mga perpekto, kundi para sa mga taong, kahit pagod na, ay pipiliing tumindig muli. Sa bawat hakbang ng pagtitipid, sa bawat desisyong mas pinili ang pangmatagalang kapayapaan, kaysa sa panandaliang luho, ikaw ay nabubuhay sa diwa ng isang tunay na Stoic. At sa huli, hindi ang laki ng iyong kinikita ang magtatakda ng iyong tagumpay, kundi ang lalim ng iyong paninindigan sa gitna ng kakulangan. Iyan ang Stoic wisdom sa panahon ng petsa de peligro, isang paanyayang mamuhay ng may tapang, may talino, at may tiwala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng wallet kundi sa tibay ng puso. Habang patuloy ang pag-ikot ng mundo at ang bawat araw ay nagdadala ng bagong hamon, lalo na sa mga walang katiyakan sa kita, mahalagang tanungin natin ang sarili, saan nga ba natin inuugat ang ating seguridad? Kung ang ating sense of security ay nakaangkla lamang sa buwanang sweldo, sa overtime pay, o sa inaasahang ayuda, madali tayong mabuwal kapag ang mga ito ay hindi dumarating ayon sa ating plano.
Ngunit itinuturo ng Stoic wisdom na ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa panlabas na bagay kundi sa ating kakayahang pamahalaan ang sarili. Sabi nga ni Seneca, we suffer more in imagination than in reality. Ilang beses na ba tayong napuyat, kinabahan, naluha sa takot sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari? Sa panahon ng petsa de peligro, ang takot ay parang multo, wala sa aktwal na pangyayari kundi sa mga naiisip nating paano kung napaulit-ulit na bumubulong sa ating isipan. Ang Stoic ay sinanay ang sarili na makilala ang pagkakaiba ng nasa kontrol niya at ng wala. Ang takot, stress, at anxiety ay madalas bunga ng pagsubok nating kontrolin ang hindi natin hawak, ang presyo ng bilihin, ang kita ng kumpanya, ang opinyon ng ibang tao. Pero kapag tinanggap natin hindi natin hawak ang mga ito, lumuluwag ang dibdib. Biglang nagkakaroon ng espasyo ang isip para magplano, hindi para magpanik. Ang simpleng pamumuhay na sa paningin ng iba ay kakulangan, sa mata ng Stoic ay kalayaan. Kalayaan sa pagkukumpara, kalayaan sa utang, kalayaan sa panggigipit ng dapat na lifestyle. Kung ang bawat bili ay may kaakibat na tanong na, ito ba'y kailangan o ito'y para lang makiuso? Doon nagsisimula ang Stoic na disiplina. Itinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng voluntary discomfort, o ang kusang pagyakap sa hindi komportableng bagay para palakasin ang loob. Hindi dahil gusto nating mahirapan kundi dahil alam nating sa paghihirap, humuhubog tayo ng tibay. Ang hindi pagbili ng bagong gamit kahit may sale, ang pagpili ng jeep kaysa Grab, ang pagtitipid sa kuryente kahit mainit, lahat ng ito, bagamat tila maliliit, ay mga pagsasanay para maging matatag sa mas malalaking laban. Hindi ito pagiging maramot sa sarili, kundi pagiging matalino sa hinaharap. Dahil ang tunay na disiplina ay hindi lamang tungkol sa hindi paggastos, kundi sa malinaw na layunin kung bakit mo ito ginagawa. Kapag ang paggasta ay may direksyon, hindi ka nagiging alipin ng salapi, kundi ikaw ang may kontrol dito. Kaya sa gitna ng petsa de peligro, habang ang iba ay naghahanap ng escape, ang Stoic ay naghahanap ng insight. Sa halip na tanungin, bakit ako naghihirap? Ang tanong niya ay, ano ang itinuturo nito sa akin? Ang bawat kulang ay paalala na ang labis ay hindi laging kailangan. Ang bawat pagtanggi sa luho ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Sa mundo ng ingay at instant gratification, ang Stoic ay nananatiling tahimik, mapanuri, at matibay, isang ilaw sa madilim na bahagi ng buwan, isang boses ng rason sa gitna ng histerya. At kapag natutunan mong yakapin ang kakulangan bilang guro, hindi mo na ito matatakbuhan, kundi makakasama mo ito bilang kakampi sa paglago. Sapagkat sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kung sino ang nagiging ikaw sa gitna ng kakapusan. Sa bawat araw na lumilipas na may kasamang pangambang baka hindi umabot ang budget hanggang sa susunod na sweldo, ang isipan ay napupuno ng tanong, hanggang kailan ko ito kakayanin? Pero sa halip na lumuha o sumuko, itinuturo ng Stoic philosophy na yakapin ang kasalukuyang hirap bilang bahagi ng proseso. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa tibay ng loob sa harap ng kawalan. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Sa panahon ng petsa de peligro, kung kailan ang bawat pisong hawak ay parang huling hibla ng pag-asa, dito nasusubok ang uri ng pagkatao natin. Kaya't sa halip na magalit sa mundo, sa gobyerno, sa kumpanya, o kahit sa sarili, maaaring tanungin muna, ano ba ang kontrolado ko ngayon? Siguro hindi mo kontrolado ang laki ng gastusin, pero kontrolado mo kung paano ka gagastos. Siguro hindi mo kontrolado kung kailan dadating ang bayad, pero kontrolado mo kung paano mo pamamahalaan ang oras na wala ka pa nito.
Ang mindset ng isang Stoic ay hindi, bakit ako naghihirap, kundi paano ko mapapalalim ang aking pagkatao sa hirap na ito. Sa ganitong pananaw, ang bawat pagkakataong kailangan mong mamili sa pagitan ng kape sa labas o baong tubig mula sa bahay ay nagiging praktis ng disiplina. Ang bawat tukso ng impulsive spending ay nagiging laban na hindi para pigilan lang ang sarili, kundi upang patunayan sa sarili na hindi tayo alipin ng ating kagustuhan. Dahil sa totoo lang, karamihan sa atin ay nalulugmok hindi dahil wala tayong pera kundi dahil pinili nating sukatin ang sarili base sa lifestyle ng iba. Ngunit ang Stoic ay hindi nahuhulog sa ganitong bitat. Alam niya na ang kasiyahan ay hindi makikita sa bagong sapatos, hindi sa branded na kape, hindi sa dami ng likes sa social media, kundi sa katahimikang dala ng simpleng buhay na may malinaw na layunin. Ang Stoicism ay nagtuturo ng kasapatan, isang uri ng pananaw na nagsasabing sapat na ito. Hindi ako kulang. At kapag natutunan mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng material na bagay, nagiging magaan ang paglakad kahit magaan din ang bulsa. Hindi mo na kailangan pang humiram para lang may maipakita. Hindi mo na kailangan pang ipilit ang luho na hindi akma sa kalagayan mo ngayon. Sapagkat ang Stoic ay hindi nahihiyang sabihin, hindi ko kailangan yan ngayon. Mas pinipili niyang tahimik na mamuhay ayon sa prinsipyo kaysa sa expectation ng lipunan. Sa ganitong paraan, ang petsa de peligro ay hindi na kinatatakutan, kundi ginagawang aral, isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi binibili. Ito ay bunga ng pagtanaw sa mundo bilang isang lugar ng pagkakataon para sa pagtutuwid ng loob, para sa pagsasanay ng pananampalataya sa sarili, at para sa pagpili ng tamang landas kahit masikip, kahit mabigat, kahit walang kasiguraduhan. Sa panahong wala kang choice kundi maghintay, magtiis, at mag-adjust, doon mo matatagpuan ang sarili mong tapang, hindi bilang panlabas na pagpapanggap, kundi bilang tahimik at panloob na pananalig na, kahit gaano kahirap ngayon, may halaga ang bawat pagtitiis. At ang halagang iyon ay hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng singilin, at higit sa lahat, hindi pwedeng sukatin ng laman ng ATM kundi ng lalim ng paninindigan. Sa patuloy na pagdaloy ng araw na tila mas mabilis kaysa sa sweldo, natututunan nating ang bawat hakbang na may disiplina ay isang maliit na tagumpay laban sa kabuluhan. Hindi man natin hawak ang halaga ng piso sa merkado, hawak natin kung paano natin pinahahalagahan ang bawat piso sa ating bulsa. Sa Stoicism, ang halaga ay hindi lamang nakikita sa presyo, kundi sa gamit, sa kahulugan, at sa epekto nito sa ating karakter. Ang pagtanggi sa mga bagay na hindi naman mahalaga ay hindi kakulangan kundi isang malay na desisyon para alagaan ang sarili. Hindi hadlang ang petsa de peligro sa pag-unlad, ito'y isang paalala na ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa loob, sa ating pag-isip, sa ating intensyon, at sa ating mga pang-araw-araw na pagpili. Habang ang iba ay nanlulumo sa pagkabawas ng budget para sa luho, ang Stoic ay nagpapasalamat sa pagkakataong magsanay sa simpleng pamumuhay. Sa panahon ng pagkabigo, natututunan niyang hindi ang resulta ang batayan ng tagumpay kundi ang ugali sa gitna ng pagkatalo. Ang Stoic ay hindi naghihintay ng magandang panahon bago maging masaya. Sa halip, hinahanap niya ang kaginhawahan kahit sa gitna ng kawalan, sapagkat alam niyang ang tunay na katahimikan ay hindi bunga ng kayamanan kundi ng malinaw na pag-unawa sa kung ano ang sapat. Marahil hindi lahat ng tao ay handang yakapin ang pilosopiyang ito, sapagkat mas madali ang magreklamo kaysa magnilay, mas madali ang mag-impulse buy kaysa maghintay, mas madali ang magpanggap kaysa tanggapin ang tunay na kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Stoic ay tahimik na lumalakad, dala ang disiplina, dala ang respeto sa sarili, at higit sa lahat, dala ang paniniwalang may kabuluhan ang bawat sakripisyo. Hindi siya nagmamadali, hindi siya naiinggit,
hindi siya nagtatampo sa tadhana. Sa halip, iniisip niya, paano ako magiging mas mabuting tao sa pamamagitan ng paghihirap na ito? Ang tanong na ito ang nagpapalalim sa kanyang pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang araw ng Petsa de Peligro ay hindi araw ng kapighatian kundi araw ng pagninilay. Hindi ito wakas kundi simula ng panibagong pananaw sa buhay. Sa bawat pagbawas ng gastos, sa bawat desisyong huwag bilhin ang hindi kailangan, at sa bawat pagpili ng simple kaysa magarbo, ang Stoic ay lumalago. Sapagkat sa Stoicism, hindi mo kailangang umangat para maging panatag. Kailangan mo lamang ayusin ang sarili para hindi ka bumigay sa gitna ng unos. Ang Stoic ay hindi nabubuhay sa ilusyon ng walang hanggang kasaganaan, kundi sa katotohanang ang buhay ay may siklo, may panahon ng pag-ani, at may panahon ng pagtitiis. At sa mga panahong tila tagtuyot ang bulsa, mas pinipili niyang diligan ang kanyang isipan ng karunungan. Hindi ito pagtaka sa realidad, kundi ang tunay na pakikisalamuha rito ng may talino at paninindigan. Kaya't habang ang iba ay umaasa sa milagro o swerte, ang Stoic ay kumikilos ng may direksyon. Hindi siya naghahangad ng mabilis na solusyon, kundi ng pangmatagalang pag-unlad. At alam niyang ang pag-unlad na ito ay nagsisimula sa loob, sa disiplina ng isip, sa kababaang loob, at sa tapang na magsabing, hindi ngayon, ngunit balang araw. Sa ganitong paraan, ang Petsa de Peligro ay hindi na lamang salitang nagpapakaba, kundi paalala na may pagkakataong palalimin ang ating ugat, para sa panahong darating, kung kailan tayo muling usbong na mas matatag, mas mahinahon. At mas may saysay ang bawat kinita, bawat ginastos, at bawat piniling pagtiis. Sa gitna ng lahat ng paghihirap, pagtitipid, at pagpipigil sa sarili, natitira ang isang bagay na hindi kayang galawin ng kahit anong Petsa de Peligro, ang dignidad ng taong nanindigan sa gitna ng unos. Ang Stoic ay hindi ipinanganak na matatag, siya'y hinubog ng bawat araw na kinailangan niyang tanggapin ang hindi niya kayang baguhin, at aksyonan ang mga bagay na kaya niyang kontrolin. Sa dulo ng bawat linggo, kahit paubos na ang baon at tanging lugaw na lang ang laman ng plato, hindi siya lugmok sa kahihiyan. Bagkus, siya'y puno ng kapayapaan sapagkat alam niyang wala siyang inagrabyado, wala siyang ipinilit, at higit sa lahat, wala siyang ipinagpalit na dangal para lang malampasan ang kahirapan. Sa ganitong klaseng pananaw, ang salitang tagumpay ay hindi na nakabase sa laki ng sahod, ganda ng cellphone, o taas ng posisyon, kundi sa lalim ng paninindigan, sa lawak ng pag-unawa, at sa tibay ng pagkatao sa harap ng kakulangan. Ang Stoicism ay hindi pagtaka sa realidad, kundi matapang na pakikipagtagpo rito. Sa bawat Petsa de Peligro na nalagpasan mo ng may tapang at tahimik na dignidad, isa kang paalala na hindi pera ang bumubuo sa tao, kundi ang kanyang mga prinsipyo. Kaya sa susunod na maramdaman mong natitinik ka na naman sa pagitan ng kailangang bayaran at kailangang isakripisyo, tandaan mo, ang bawat araw ng pagtitiis ay araw din ng paghubog. Hindi mo lang ito nilalampasan, binubuo mo ang sarili mong bersyon na mas matatag, mas matalino, at mas totoo. Sa ganitong paraan, hindi mo lang nalalampasan ang Petsa de Peligro, pinapalalim mo ang kahulugan ng iyong pagkatao.